Nagluto si Hapon ng hapunan naming beef stew. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Aga po natapos yung trabaho ni Hapon, kaya nagyaya siyang mag-grocery. Tinitignan nga niya itong mga buto na tinanim ko. Ito yung mga itatanim namin dun sa bukid. Konting laki pa ng mga yan mga auntie at malapit na rin naming itanim. Ito yung mag-grocery nga pala kami. Lagi kong dala-dala tong kulay pink na basket. Itong basket nga pala namin mga auntie, binili po namin yan dun sa supermarket. Ang dami po kasi nagtatanong, bakit daw namin kinuha yung basket sa Aeon Mall? Inatang mi ata, madimi nga tinakaw ante. Bago nga pala kami mag-grocery, ay dumaan muna kami dito sa Watahan. Dahil minsan malakas yung hangin dito sa amin. Kaya bibili daw muna si Hapon ng pansuporta dun sa mga tanim naming gulay. Tumingin na nga rin pala ako dito nang pwede ko pang itanim na gulay dun sa bakuran namin. Alam nyo ba mga ante, minsan nakaka-enjoy at nakakatuwang magtanim ng mga gulay. Lalong-lalo na kapag meron na tong mga bunga. Aking tipid din sa atin mga ante kapag meron tayong mga ganitong tanim. Hali, tumitingin nga pala ako dito ng mga itatanim kong kalabasa. Gustong-gusto ko kasi itong kalabasa mga ante, lalo na yung talbos at yung bulaklak niya. Lagi masagin na brown no kasi mga ante. Ito namang anak ko mga ante, gustong-gusto niya nagtutulak ng cart. Katapos namin bumili ng mga gulay, pumunta na kami dito sa counter para magbayad. Kapag planting season mga ante, ito talaga yung pinagkakabalahan namin ni Hapon. Ito nga pala mga binili namin, tatanim namin yan doon sa harap ng bahay namin. Itong anak ko mga ante, kinarir na talaga niya yung pagtutulak ng cart. Pagkatapos namin bumili sa Watahang, napunta naman kami dito sa grocery store. Ito nga pala kami lagi namimili kasi mura lang dito yung mga binibenta nila. And fast forward na nga po mga ante, tapos na rin po kami mamili at magbayad. Pagod na atang maglakad si Kenshin, kaya napabuhat na siya. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos namin mag-grocery, umuwi na rin kami kagad. Saktong pag-uwi namin, dumating na rin yung gumawa ng gripo namin. Hinahanap ko nga sila mga auntie kasi bibigay ko yung bayad. Hinahanap ko nga sila kaso hindi ko sila makita. Uray ni Keshing, kat awan so na ante. Ayun naman pala mga ante, nandun pala sila sa likod. Inabot ko na nga kay Hapon yung pambayad dun sa gripo na ginawa nung mama. Kung napanood nyo po yung vlog ko mga ante, nandun po yung video na ginawa yung gripo namin. Ang biniyaran po namin dun ay nasa nimang niseng. Kung sa peso mga ante, nasa 8,000 pesos. Tinanim ko na rin itong bulaklak na binili namin kanina. Pagkatapos kong itanim, ay diniligan ko na rin. Si Hapon naman ay busy pa siya sa pakikipag-usap. Pagkatapos kong magtanim ng bulaklak, ay tatanim ko na rin yung mga kalabasa na nabili namin kanina. 3 piraso tong binili ko mga auntie para mas marami siyang bulaklak. Ito namang si Kenshin may sariling trabaho. Pag nagbubungkal ako ng lupa, asahan nyo yan mga auntie, nandyan din si Kenshin. Busy siya sa paghahanap ng ginto mga auntie. Nung ana-ana lang kukuunan Pagkatapos ng ilang minuto, natapos rin ako magtanim ng pakwan at ng kalabasa. Si Hapon naman, tapos na rin makipag-usap dun sa bisita niya. Kaya inaayos naman niya yung mga tanim niyang bulaklak. Ito po si Hapon, sobrang dami niyang tanim na bulaklak kagaya ng rose. Pangalan ko pa nga mga auntie. Mahilig po kasi itong si Hapon sa bulaklak. Ba't ibang kulay yung mga tanim niya kagaya ng pink, red at fuchsia pink. Kapag namulaklak na, ay papakita ko po sa inyo yung mga tanim niyang rosas. Yung mga nakikita nyo nga palang nakatali-tali mga auntie, yan pa yung mga ginawa ko nung last year. Ginawa ko po yan para may pag-akyatan po yung mga kalabasa na tanim ko. Hindi ko pa nga naayos mga auntie, pero sa mga susunod na araw ay ayusin ko na rin yan. Itong si Hapon mga auntie, wala po siyang alam sa mga ganyan. Dahil laking probinsya tayo mga auntie, kaya marunong ako gumawa ng mga ganyan. Ng sitaw, kalabasa, pipino, yung mga ganun ba mga auntie. Pagkatapos namin magtanim ng mga gulay, pumasok na rin kami dito sa loob. Si Hapon naman po, nagluluto na siya ng hapunan namin. Itong luto na to ni Hapon mga auntie, minsan nagtatalo kaming dalawa dito kasi napakahirap niyang bigkasin. Stew. Beef stew. Beef stew. もう一回言ってみ。 Beef stew. ビーフシチュー。 Beef stew. ビップじゃねえや、ビーフだよ。 A beef stew. シチュー。 Beef stew. ビーフじゃねえや、ビーフだよ。お前、英語も喋れねえのビーフだよ、ビーフ。 Beef stew. シチュー。 Beef stew. ビープじゃない。プじゃねえ、ビーフ。 Beef stew. シチュー。 Beef stew. ビープって言ってるじゃん。 Nagtatalo nga kami dalawa mga auntie kasi hindi ko mabigkas-bigkas yung beef stew na nagrigat-mat ngamin ante. Ito nga po yung niluto niya. Meron po itong karne ng baka at manok. Mukha siyang Japanese curry mga ante pero hindi po. Beef stew daw sabi ni Hapon. Naluto na po ni Hapon, maghahain na ako ng hapunan namin. Gustong-gusto ko po talaga nagluluto tong si Hapon ko mga auntie kasi napakasarap niyang magluto. Sabi ni Daddy, lagyan ko daw to ng hot sauce para mas masarap. Ito na nga po yung simpleng dinner namin na niluto ni Hapon. Kapag ganito yung ulam namin, napaparami talaga ako ng kain. Gimas ngamin ante. おいしい。
Nasarapan nga si Kenshin dito sa niluto ng papa niya. Si Hapon naman ay nag-take 2 pa nga. Ilang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye.